ni Jose, lumalabas na siya ang kanyang mga kapatid ay maglilingkod sa kanya. Tandaan po natin, sa panahon na ito, 11 sila. But later on, pagdating ni Jose sa Egypto, pinanganak si Benjamin, so 12 na sila. Minsan ay nanaginip si Jose at nang isalaysay niya ito sa kanya magkapatid. Lalo pa siya napuot sa kanya. Sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo ngayon ang itong aking napanaginip. Actually, mali yun, napaginipan. Tayo nagtatayo ng mga bigkis ng trigo sa tubig, sa bukid, nang tumayo ang aking bigkisik at tumindig ng matuwid, at ang inyong mga bigkisik pumalibot at yumuko sa aking bigkis. Sinabi sa kanya mga kapatid, mag-aahari ka ba sa amin o mamamahala sa amin? Nilimi ko yung bigkis sa kanya. At lalo pa silang nabuhol sa kanya dahil sa kanyang mga panaginip at mga salita. Nagkaroon pa siya ng ibang panaginip at sinalaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, ako'y nagkaroon ng isang panaginip, ang araw at ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa akin. So later on, naging 12 sila. Nagpinang si Benjamin. So 11 yung ibang kapatid ni Jose. So yung 11 bituin kanya ay yumuko kay David, ay kay Jose. Kaya naman po silang napo kay Jose para bagang sila yung maglilingkod kay Jose. So siya gusto patayin ng kanyang mga kapatid. Ganun katindi ang naging inggit at poor nila kay Jose. Walang pagkakaiba kay Cain. Ganun tanggapin ng Diyos ang aking ni Abel. Siya nagkaroon ng matinding inggit at galit pinatay niya si Cain o si Abel. Ganun din ang kagusto nila. Gusto nilang patayin si Jose. Dahil nga sa number 1, si paborito ng kanyang ama. Pangalawa, si nananaginip na para baga sila maglilingkod kay Jose. Sayin mo natin. At sinabi nila sa kisensa, tingnan ninyo, dumarating ang may hilig managinip. So, sarcastic yun. Halika, patayin natin siya at apon natin sa isa sa mga balon. At ating sasabihin, nilapas siya ng isang masamang hayop. At tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Subalit ang ito'y marinig ni Ruben, yun ang panganay nila. Kanyang niligtas siya sa kanilang magkamay. Sila, huwag nating patayin. Sinabi ni Ruben sa kanila, huwag kayong magpadanak ng dugo. Ihulog niyo siya sa balong ito na nasa ila. Subalit, huwag niyo siyang pagpuhatan ng kamay upang siya'y kanyang mailigtas sa kanilang magkamay at may balik sa kanyang ama. So, huwag siyang patayin. Pero eventually, si Jose ay pinagbili sa mga Ismaelita o sa mga Midianites at nakarating siya sa lupain ng Egypto. Halika kayo atin siyang ipagbili sa mga Ismaelita at huwag natin siya pagmuhatan ng kamay sapagkat siya ating kapatid at ating laman at pinakinggan siya ng kanyang mga kapatid. Dumaan ang mga alakal ng mga Midianita at kanilang iniyahon si Jose sa balon at siya'y pinagbili sa mga Ismaelita sa halagang 20 pirasong pila at dinala niya si Jose sa Egypto. So yun ang dahilan bakit si Jose nakarating sa lupain ng Egypto. Later on, nagkaroon ng malaking kagutuman sa bundok, siya nagligtas sa kanyang mga kapatid at sa kanilang ama na si Jacob. So kung babasahin natin ang Biblia, ito ay ayon sa paunang kaalaman ng Diyos. In other words, talagang gusto makarating si Jose sa Egypto para mailigtas ang lahi ni Jacob sa panahon ng nalaking tagputo. Pero ang Diyos ay nakay Jose. Siya pinagbili kay Potiphar, isang mataas na may katungkulan sa Paro sa kanyang mga sundalo. He was the officer of the Pharaoh and captain of the guard. So siya may mataas na katungkulan kay Paro. At si Jose ay kasama ng Panginoon. Pag ang Diyos ay kasama natin, ay may kaakibat na biyaya. So si Jose ay biniyaan ng Diyos sa lupain ng Egypto. Nauli nila si Jose sa Egypto at binilisan yung Potiphar sa mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. Si Potiphar ay pinuno ng Pharaoh, kapitan ng bantay at isang taga-Egypto. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya ay naging lalaking maunlad
Siya nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo ng Panginoon ay kasama niya, at ang lahat ng ginagawa ng siya ay buunlad sa kanyang mga kamay. Tandaan natin, itong mga Egyptian, hindi nila sinasamba ang Panginoon. Pero nakikita nila ang biyaya kapag ang Panginoon ay nasa isang tao. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya, at ang lahat ng ginagawa ng siya ay buunlad sa kanyang kamay. Kaya nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya at ginawa niya ang kanyang katulong. Ipinamahalan niya kay Jose ang bahay niya, at ang lahat ng pag-aari ay nilagay sa kanyang pangangasiwa. So siya pangalawang makapangyarihan sa tahanan ni Potiphar. Mula ng panahon na si Jose pamaalahin sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pag-aari, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto. Ang pagpapala ng Panginoon dumating sa lahat ng kanyang pag-aari, sa bahay at sa parang. Dahil si Jose ay biniyaan ng Diyos, pati yung kanyang amo ay biniyaan ng Diyos. Kaya pinamahalan niya ang lahat ng pag-aari sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Si Jose matipuno at makisig na lalaki. So, siya magandang lalaki. In other words, mahalaga po yung ulit pang-usap na yun. Dahil may kaugnayan po sa ating pag-aaral. Siya'y magandang lalaki at siya'y makisig. Ang problema nito, itong mga taga-Ehipto, dahil hindi talaga sila sumasampo sa Diyos, yung mga pag-uugali nila, yung asawa ng kanyang amo ay may pagnanasa kay Jose. Number one, siya ay bata, siya ay matipuno at makisig, so siya ay magandang lalaki. So may pagnanasa yung asawa ng kanyang amo kay Jose. Sabi natin. Kaya pinamahalan niya ang lahat ng pag-aari sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Si Jose matipuno at makisig na lalaki. Sa ating macho na natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tinitigan si Jose na asawa ng kanyang Panginoon. Sinabi, sipingan mo ho kanya. Tingnan ninyo, sa ating kasalukuyang mananalita, yung palay na lumalapit sa manok na natin. Yung mga lalaking babaero, yun ang kailang alibay. Palay na lumalapit sa manok. Kaya lang, hindi naman tayo manok. Yun lang. Sa bahay siya tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, tingnan mo, ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa aking tungkol sa mga bagay na nasa bahay, at lahat ng kanyang pag-aari pinamahalan sa aking kamay. Walang sino ang dakila kaya sa akin sa bahay na ito. Walang anumang bagay ang pinagkait sa akin, maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ka magagawa kung itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Pasilin po natin, sa Old Testament, pinapayagan ng Diyos ang isang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Pero pinagbabawal ng Diyos na kunin mo ang asawa ng may asawa. So kahit unang panahon ng pag-aasawa, ay exclusive lang sa dalawang tao, 5 asawa. Kasi ito'y sabi ni Jose, itong malaking kasamaan, kasalanan laban sa Diyos. Kaya nakikiusap siya kay Jose araw-araw, at hindi siya pumayag na siya sumiping o magkasama sa kanya. Meron din tayong kasabihan, na kahit daw kahoy ay nakababad sa tubig, kung palaging ito ay sinisalaban, masusunog rin. Pero si Jose, hindi. Araw-araw kay kimusa, yung asawa ng kanyang amo, nasipingan siya, pero ayaw niya. Dahil alam ng Jose na ito ay malaking kasalanan laban sa Diyos. At siya tumanggi. Dito natin nakikita yung virtue. Siya tumanggi dahil ito kasalanan. At siya nagbayad doon, bagamat wala siyang kasalanan. Dito natin nakikita, hindi lahat na nasa pinagmuhan ay may kasalanan. Ito isang halimbawa ng isang tao na walang kasalanan, pero sinabi lang ko. Dahil siya tumindig sa alam niyang katotohanan. Siya nabilanggo. Binilanggo siya. Subalit sa araw, nang siya pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang gawain, at walang sino ang tao sa bahay.
Siya pinigilan niya sa pamagitan ng kanyang suot na sinasabi, sipingan mo ako. Subalit, naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya. Imagine po natin ang kasuotan ng unang panahon. Yung kasuotan ng unang panahon, meron silang panloob na suot. At meron silang panlabas na suot. So, nakuha nung asawa ni Potiphar yung panlabas na suot. Pero meron pa rin sa panloob. Subalit, naiwan ni Jose ang kanyang suot sa kamay niya at siya tumakas papalabas ng bahay. Nang makita niya naiwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa lawas ng bahay, siya tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinabi sa kanya, tignan ninyo, ang aking asawa ay nagdala sa atin ng isang Hebreo upang tayo tuyain. Pinasok niya ako pa ako'y sibingan at ako'y nagsisisigaw ng malakas. Baliktad. Hindi yun ang nangyari. Binaligtad ng asawa ni Potiphar. Nang marinig nila na ako'y nagtaas ang tinig at nagsisisigaw, naiwan niya kanyang makasuot sa aking tabi at tumakas at lumabas ng bahay. Pagkatapos ay iningatan niya ang kasuotan ng Jose hanggang sa pagdating ng kanyang amo sa kanyang bahay. Sinabi niya sa kanya mga salitang ito at sinasabi, pinasok ko ng aliping Hebreo na iyong idela sa atin upang tuyuin ako. Nang nagtaas ako ng aking tinig at kung nagsisigaw, kanya naiwan ang suot niya sa aking tabi at tumakas na papalabas. Nang marig ng kanyang amo ang sinabi ng kanyang asawa, sinasabi, ganito ang ginawa sa akin ng iyong malipig at tagala ang kanyang galit. Siyempre, natural lamang na magagalit yun. So, mali ang kanyang akusasyon laban kay Jose at siya'y nabilanggo. So, madaling iwasan yun. Para hindi mabenefice si Jose, ang gagawin lamang niya ay pagbibigyan niya yung asawa ng kanyang Panginoon. Pero dahil nanindigan siya alam niyang tama, siya'y nabilanggo. So, mayroong consequence yung pagnindig ni Jose sa katotohanan. Siya'y nabilanggo, bagamat wala sa pagkakasala. Sabi po natin, ginawa si Jose ng kanyang Panginoon at pinilagay sa bilangguan sa lugar na pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. Subalit kasama ng Jose ang Panginoon at magpakita sa kanya ng tapat ng pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa panangin ng bantay sa bilangguan. Ipinamahal ng bantay sa bilangguan sa pangangalaga ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na sa bilangguan. At naman ginagawa niya roon ay siya ang gumagawa. Hindi pinakilaman ng bantay sa bilangguan ang anumang bagay na sa pamamahala ni Jose sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Anumang kanyang ginagawa ay pinagpala ng Panginoon. So tingnan po natin, kung ikitindig siya katotohanan, hindi ko mababayaran ng Panginoon. Bagamat ang bilanggo si Jose dahil sa kanyang paninindigan at hindi walang kasalanan, ang Panginoon ay kasama pa rin ng Diyos. At siya'y binayaan ng Panginoon. Babasahin natin ng Genesis chapter 41, siya'y binayaan ng Panginoon kahit siya nasa bilangguan. Later on, nagkaroon po ng panaginip yung Pharaoh. Si Jose ay may pagkatulad kay Daniel. Later on, sa propeta Daniel. Si Daniel, na naginip si Nebuchadnezzar, at hindi maibigay ng mga magagaling at matatalino sa lupain ng Babylon, kung anong panaginip ni Nebuchadnezzar, pati yung kahulugan ng pagpinatay sila. Pero si Daniel lamang nagpagbigay kung ano yung panaginip at nakapagbigay ng kahulugan. Kasi binayaan ng Panginoon sa lupain ni Nebuchadnezzar. Ganon din si Jose, na si Pharaoh, na naginip yung Pharaoh. Sa katapusan ng 2 taon ng Pharaoh ay nanaginip na siya nakatayo sa tabi ng Nilo o Nile River. May ibaw sa ilog na 7 bakang magaganda, ang anyo at matataba, at ang mga ito'y kumain ng damo. Pagkatapos ito, sa likuran ng mga ito, may 7 pang ibang mga baka na umawa sa ilog ng mga pangit at ang anyo at paya. Sila nasinto sa tabi ng mga unang baka sa pampang ng ilog. Ang 7 bakang magaganda, ang anyo at matataba ay kinain ng mga
bakang pangit at ang anyo, payat at nagising ng Paro. Okay? So nagkaroon ng panaginip yung Paro. Na 7 bakang magaganda, kinain ng 7 bakang payat at pangit. Ganyan, makikita natin. So magkakaroon po ng 7 taon ng kasaganaan sa lupain ng Egypto at 7 taon ng kasalatan. In other words, 7 years of plenty and 7 years of famine. Magkakaroon ng tagutong sa lupain ng Egypto. Mababasa sa Genesis chapter 39, 25 to 32. Yan ang kahulugan ng panaginip. Magkakaroon 7 taon ng kasaganaan at 7 taon ng kasalatan. Dahil si Jose kasama ng Diyos, binigyan siya ng autoridad sa buong Egypto at siya mga kasiwa ng pangungulitan ng mga budin sa panahon ng kasaganaan. Binili nila lahat ng lupain sa Egypto. So lahat ng ani ay nasa kanilang kamali. Tinitipon nila. So sa 7 taon ng kasaganaan, para magkaroon siya ng pagkain sa 7 taon ng kasalatan. Yung 7 taon ng kasalatan, doon pumunta siya po sa lupain ng Egypto. At sinabi ng Paro kay Jose, ikaw ay natasan ko pagmamahala sa buong lupain ng Egypto. Inalis ng Paro sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose bilang pagkakilala na siya'y natasan ng araw. At siya'y sinuotan ng pinong lino at inilagay sa pintas na ginto sa kanyang liig. Siya'y pinasakay niya sa karwahe na para sa kalawang pinakamataas sa pinuno at sila'y sumisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo. Sagay nilagay siya bilang puno sa buong lupain ng Egypto. Sinabi ng Paro kay siya, kung Paro, at kung walang pagsasakay mula sa iyo, ay di magtataas at sino mang tao ng kanyang kamay o ng kanyang paa sa buong lupain ng Egypto. Dados, hindi mo siya, wala kang magagawa kay Jose dahil siya pangalawang makapangyarihan sa lupain ng Egypto. So, ano makakita natin aral sa kasaysayan ito? Ang aplikasyon ng aral. Pag tayo po ay nasa panahon na tayo natutokso, facing temptation, karamihan sa atin, we take the easy way out. Hindi natin dinalabanan. Sa akin nagpapa, tayo nauulog sa tukso. Pag tayo po ay maharap sa kasamaan, hindi natin siya dinalabanan, kundi tayo natatalo sa kasamaan. Dahil sa takot at kumisan, dahil sa panandalian kaligayahan. Katulad ng kasaysayan ni Jose, kung siya'y nahulog sa tukso ng asawa ng Paro, may panandalian kaligayahan doon, a fleeting pleasure. O kung siya'y natatakot, baka siya mabilanggo, siya'y mahuhulog sa tukso. Si Jose, siya'y merong moral courage, o meron siyang katapangang manindigan, o ano alam niyang tama, dahil sa takot niya sa Panginoon. Ang takot niya sa Panginoon na naging dahilan para iwasan yung tukso ng asawa ni Pharaoh. So Genesis 37 verse 9, there is not one greater in his house than I, nor has he kept back anything from me, but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Mapapansin po natin, nabanggit pa niya na ako'y magkakasal laban sa iyong asawa kanya. Wala tayo nabasa, di ba? Sino rin natatakutan ni Jose? Hindi yung asawa ni Potiphar. Di si Potiphar, kundi ang Diyos. Sa paano gagawin itong dakilang kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? So yung takot ni Jose sa Diyos, alam kinikilala niya kapangyarihan ng Diyos, na kung ang Diyos ang magpaparusa, higit sa lahat ng kaparusahan na pwede gawin ng tao. Dito sa Hebrew chapter 10, sinasabi rito, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Mas nakakatakot na tayo parusahan ng Diyos kaysa parusahan tayo ng tao. Yun ay kinikilala ni Jose na mas natatakot
si Jose sa Diyos. Sa Hebrews chapter 10, verse 30 and verse 31, sa pagkilala natin ng sabi, ako akin ang pagiganti, akong gaganti, at muli hukuman ng Panginoon kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay, mahulog sa mga kamay ng Diyos ng buhay. Fear of the Lord. Sabi ni Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Siya'y siniraan at sinabi ng go. Wala tayong mababasa sa kasaysayan na si Jose nagalit sa Diyos o nagreklamo sa Diyos. Marami sa mga Kristiyano, pag sila'y gumataan sa pag-usik, sinasabi nila, ako'y tapat sa Diyos. Bakit nangyari sa akin ang bagay nito? Wala tayong mababasa ng ano. Pinanatiliyan niya siya para ng palatay sa Panginoon. Sa gitna ng mga bagay na nangyari sa kanya, na hindi karapat-dapat dawa sa kasalanan, at hindi siya iniwan ng Panginoon. So, ang Panginoon ay nakayo siya. Bumalik po tayo sa Hebrews, chapter 13. Meron din pangako ng Panginoon sa atin. Na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Walang magagawa sa atin ang tama. Umiwas kayo sa pag-ibig sa Rabbi at kayo masiyahan sa kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinasabi niya sa amin saan mang paraan ay hindi kita iwan na pababayaan man. Kaya panatag natin masasabi ang Panginoon na ngayon katulong, hindi ko matatakot ano magagawa sa akin ng tao. Wala. Pwede kang tao ay pagkusigin ka, patayin ka, pero wala talaga sila magagawa sa atin. Dahil pagdating ng araw sa ipaparusahan, at tayo maliligtas eh. Tinanggap niya ang consequence ng pagiging matuwid. Ako'y matuwid, kanya. Pero mayroong kamayaran. Sinabi lang ko, dahil sa kanyang pagiging matuwid, nagreklamo siya sa Panginoon. Hindi siya nagreklamo. Tinanggap lamang niya. Ni Jose na buo sa kanyang kalooban ang nangyayari sa kanya. Si Moses, ganun din. Hindi lang si Jose, pati si Moises. There's Hebrews chapter 11 verse 24, by faith, Moses. So in other words, sinabi by faith. So ito sinabi sa kanya ng Diyos. When he became of age, let's say 40 years old, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked for their reward. Mas mahalaga kay Boss ang pagtipala na ipinangaman ng Diyos sa langit kaysa siya'y magkaroon ng kasaganaan sa pagpapay ng Egypto. Pinili niya na siya maghirap kaysa siya maging masaya sa lupay ng Egypto. Ganon din, katulad siya ni Jose. Si Job ay nagtatapig siya mula sa kanyang dulo ng kanyang panga sa dulo ng kanyang ulo. Kanyang buong katawan. Wala rin siyang kasalanan. Sinubukan lang siya ng Diyos. Ipinakita kay Satanas na si Job ay matuwid. So Job chapter 1 verse 20, then Job arose, tore his robe, and shaved his head. Dahil may mga pinsaan. And he fell to the ground and worshiped. And he said, sumamba sa Panginoon sa gitna ng bagay na nangyari kay Job. Sabi niya, naked I came from my mother's womb. Okay, walang damit na ipinanganak. And naked shall I return there. At darahulin ni ubad na darating doon. The Lord gave, and the Lord has taken away. Ang Panginoon bigay kanya, ang Panginoon din may karapatang magalis. Hindi kilala niya Job. So wala tayong makikita si Job ay nagalit sa Diyos. Blessed be the name of the Lord. Receive Job. Hindi siya Panginoon. Sa kabaligtaran, nilalahatin pa niya ang pangalan ng Panginoon sa gitna ng nangyari sa kanya. In all this, Job did not sin nor charge God with wrong. Hindi niya sinising Diyos. Hindi na siya nagkasala. Yan po siya po. Yung po mga pag-uusik na kahirapan na ating naranasan ng utang ito.
Hindi ibig sabihin na hindi tayo mahal ng Diyos. Yung mga pagdulog sa Diyos ay hindi na hindi siya mahal ng Diyos. Ang Diyos ay kasama niya. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kundi ito mga paghihirap natin dinadanas, ito ang dahilan, ito ang paraan para tayo ay lumakas sa pananampalataya. Walang shortcut, yun ba? Kung tayo mahingi ng kalakasan sa Panginoon, binibigyan tayo ng problema ng Diyos. Para makamtan natin yung kalakasan na hinahanap natin. So Romans chapter 5 verse 3, and not only that, but we also glory in tribulation. Tayo po ay nagagala sa makapigatihan. Knowing that tribulation produces perseverance. Yung mga pag-uusig kairaman, ito yung magbibigay sa atin ng pagtitiis. And perseverance, character, tayo po ay nagiging malakas. And character, hope. At lalo tumitindi ang pag-asa na ipinarako ng Diyos. So, yun ang makikita natin. Hindi lang si Jose, hindi lang si Moises, hindi lang siya, pati tayo. Ang ating pagiging tapat ay magbibigay ng biyaya. Sa Old Testament, hindi nagbigay ng material na biyaya. Si Abraham, si Lot. Sa ating panahon, kung tayo magiging tapat, magbibigay ng wala hanggang biyaya sa langit. Kung tayo magiging tapat sa Diyos, yung biyaya na nagbigay ng kaligtasan ay nagtuturo sa atin na ating iwasan ang lahat ng uri ng kalikuan to avoid all unrighteousness. Kasi nasa Titus chapter 2. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos. Yung mga Baptist, sabi nila pag biyaya wala ang gagawin. Pero biyaya na liligtas, may nagtinuturo sa atin. Ano yung tinuturo niya? Nagtuturo sa atin na matapos si takwil ang kasamaan at ang mga makamundong pagnanasa ay dapat tayo mamuhay ng may katinuan. Ano yung sabihin na may katinuan? Hindi tayo gumagawa ng walang kwentang bagay. Walang mga bagay na walang katuturan. Matuwid, ginagawa natin ang tama at banal, tayo biyo sa kasalanan, sa kasalukuyang panahon. Habang iniintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalawatihan na natin dakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Ito po talatang ito. Sinasabi sa atin na si Cristo Diyos. Di ba? Sabi niya, ang makadakilang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Ang Ama, hindi naman magpapakita. Sino magpapakita? Nating Panginoon. Siya nagbigay ng kanyang sarili, alang-alang sa atin, hindi ang Ama yun, kundi ang ating Panginoon. Upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at makalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanan ng pag-aaral niya at pasigasig sa mabubuting gawain. So, pag yung biyaya ng kaligtasan ay nagtuturo sa atin na iwasan natin ang lahat ng uri ng kasamaan at pakamundong pagnalasa yung sinasabi sa atin. So, hindi katulad tayo ni Jose. Ang kabaligtaran, ginagawa ni Satanas. Ang Diyos gusto niya tayo maligtas. Kabaligtaran ang gusto ni Satanas. Sinisira tayo ni Satanas. Ganun ang masamang tao, di ba? Pag masamang tao, gusto mo may makasama ka sa iyong kasamaan. Pero ang buting tao, hindi gano'n. Iiwas tayo sa kasamaan. Satanas, ginagawa niya, makakaya niya para sirahin tayo. Kailangan natin siyang labanan. Si Satanas mo, makikita sa inyo ng mga masasamang tao na magbibigay sa atin ng katulad, masamang tao. Kailangan natin siyang labanan. James chapter 4 verse 7, therefore, submit to God. Yun ang unang dapat natin magpailalim tayo sa Diyos. Submit to God. Resist the devil, labanan natin ang diablo, and he will flee from you. Pag nilabanan natin ang diablo, aalis sa atin. Draw near to God, and he will draw near to you. Pag tayo malapit sa Diyos, malapit sa atin. Cleanse your hands.
you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Marami sa mga tao, dalawa kailang pag-iisip. Sa kabilang banda, gusto nila maging tapat sa Diyos. Sa kabilang banda, gusto nila buhay ng masama. Sa kabilang banda, sila yung mabuti. Sa kabilang banda, sila yung masama. Yun ay double-minded. Wala silang isang pag-iisip. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the sight of the Lord and He will lift you up. So lalaban natin sa Satanas. Sayari sa atin eh. Pag pinanalangin natin siya, pinapapasok natin siya, eh tayo ang mapapahamak. Kailangan natin siyang labanan. Hindi natin kaya labanan sa Satanas na tayo lang. Kailangan natin ng Diyos. Dahil di niya matatalo ang makapakarami ng Diyos sa lahat. Kaya Almighty God, hindi kaya ni Satanas ng Diyos. Kaya labanan natin at siya ialis sa atin. Ang Diyos, kaya tayong patawarin kahit sa lahat ng unang kasalanan. Lalapit tayo sa Kanya at pagsisisi. Bilang tamuli. But if we walk in the light, as is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, sinasabi na wala tayong kasalanan. May mga tao gano'n. Kaya nagkasama sila, dahil di ako nagkasama. We deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If you say we have not sinned, di mo nagkasala kahit kayo nagamo. We make Him a liar, and His word is not in us. Ang Panginoon sabi, lahat ay nagkasala na at hindi nakaabot sa Kanyang kaluluwa. Ang Panginoon sabi, no? Tapos sasabihin natin, hindi tayo nagkasala, ginagawa sa sinungaling. Yung kapigatihan na naranasan natin sa mundo ito, ay hindi natin na ikukumpara sa kalalakihan na ipapayag sa atin at ibibigay sa atin ng Panginoon pagdating niya. It's Romans chapter 10, verse 18. For I consider that the sufferings of this present time, sa kasalukuyang panahon, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi maikakumpara ang kalwatihan na ibibigay sa atin pagdating ng ating Panginoon. Pero Revelation 2:10, do not fear any of those things which are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Tayo magtitiis, maging tapat, hanggang saan ating kamatayan, ay bibigyan tayo ng putong ng buhay pagdating ng ating Panginoon. Ito po ating mensahe sa hapon ito. Salamat sa Diyos sa Kanyang salita.